Shoutout mga kami Kuya Mikoy. Parehas yung channel. Anong channel niyo po? Kuya Barbero TV. Tapos Kuya sa kanya Barbero TV. Sa kanya ay JC the Barber. Yan, yung YouTube niya. Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV. Please support po. And also kay JC the Barber. Yan. Ganda ng dali oh. Ganda ng dali pa nga. Di ko alam kung alam mo, pero meron ng result dun sa interview para sa DSWD travel clearance. Di din daw po alam, di din alam ni Ate Ligaya kung paano niya masasabi sa'yo o i-inform sa'yo. Kaya siguro para malaman niya na si ni Krista and ng mga supporters, okay lang, sabihin mo na ate. Okay lang yun. Ano diba sabi ko naman sa'yo kahapon na yun nga, sana ano man yung maging result ng Gmail ng DSWD sa atin sa travel clearance, sana isipin mo na ginawa ko yung lahat ng paraan, sacrifice para makapasa ka. Kaso nga di ka kasi nakapasa. Di ako nakapasa dun sa travel clearance, so hindi ka makakasama. Bali, papalagay ko din po dito sa vlog yung result. Di ba may email sa'yo, papakita ko nila din sa group ko. And hiningin ko din si Tata, anong mararamdaman mo na yung makakasama si Krista? Bago natin tanungin si Krista. Siyempre, unang-una, malungkot. At siyempre, masakit para sa amin kasi, yun, hindi namin siya makakasama kasi parang kumbaga pamilya na namin siya eh. Kumbaga anak na namin siya kung turing namin sa kanya eh. Siyempre, pag andun kami, nag-enjoy kami, wala naman si Krista. Parang useless din, di ba? Kasi ang inaasahan talaga doon na gusto makita ng mga supporters ay si Krista. Kaya nakakaiyak, nakakalungkot po kasi baga inaasahan na namin to na matutuloy makasama si Krista, pero ginagawa na namin ang lahat po ng aming makakaya para lang makasama si Krista, pero di talagang Ginawa niyo naman yung best niyo. So welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV once again. So sa araw na ito guys, meron na naman po tayong pag-uusapan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi sa ating nare-reaksyonan. So nare-reaksyonan natin ay ang Team Mikri. So pag-uusapan natin dito guys kung ano na nga ba yung mga update ngayon sa Team Mikri. So ito na nga guys, so, nagkaroon na nga ng mainitang usap-usapan sa Team Mikri na ang Team Krista o si Krista mismo ay hindi makakasama sa Hong Kong. So, totoo nga ba talaga na hindi makakasama si Krista sa Hong Kong? So, doon sa video na nilabas ng Kalingap Tahanan, na interview ang pamilya ni Krista at si Ate Ligaya. So, makikita natin doon yung facial expression ni Krista, ng kanyang magulang, ni Ate Ligaya, na talagang malungkot yung kanilang mga mukha gawa ng hindi nga pagpayag ng DSWD. So, hindi naman natin masisisi ang DSWD dahil under protection ang mga minor na umalis ng bansa. Hindi yan dahil sa ayaw ng DSWD, hindi dahil sa hindi nagustuhan ng DSWD ang Team Mikri, kundi yan ay way ng government para proteksyonan yung mga kabataan dito sa Pilipinas. Kasi usong-uso po guys yung tinatawag na human trafficking, yung pag-aabuso sa bata. Kaya ang ginawa ng government natin kapag may mga bata minor na lalabas ng bansa, lalo na wala itong kasamang magulang, so, hindi ito papayagan. Example guys, kahit pa ang kasama mo dyan ay kamag-anak mo, kung hindi mo yan magulang, kung hindi yan yung magulang ng bata, so hindi yan papayagan. Palaging kailangan ng consent ng magulang para pumayag yung DSWD, no? May mga ganong kasing kaso guys, kahit nasa ibang bansa na. Example, yung mga kakilala natin, kahit nasa ibang bansa na sila, nasa Canada na sila, tatawid lang sila ng kabilang bansa ng US. So, hindi pinapayagan ng government ng Canada na tumawid lang kahit dun sa karatig bansa, lalo na kung yung magulang ay nasa Pilipinas, yung anak nila nandun sa Canada. So, bawal na bawal yun guys. So, lalo na rin dito sa Pilipinas, na ipinagbabawal ng DSWD na ang mga minor ay pumunta sa ibang bansa na walang kasamang mga magulang. Kasi pananagutan yan ng government natin kung ano yung mangyari doon sa bata na yun. At syempre, hindi natin sinisisi ang DSWD, bagkus pinapasalamatan pa nga natin kasi na-explain sa Team Kalingap
yung mga dapat nilang gawin. At syempre, hindi naman papayagan din, o hindi naman nahayaan ng DSWD na walang makuwang sagot yung Team Kalingap sa pag-alis nila sa Hong Kong na maisama si Krista, no? So, maliwanag lang naman, ang sagot lang naman dyan, guys, ay maisama yung magulang ni Krista. At based nga dun sa video ng Kalingap Tahanan, isa lang yung sagot ay makasama yung magulang ni Krista. Pagdating naman sa ganitong kasagutan, kumbaga maliit lang naman kay Kalingap Rob yung sagot na ito, no? Kasi pagdating sa pamasahe, walang problema kay Kalingap Rob yan. Although si Kalingap Rob, alam naman natin guys na handang sumagot yan para lang makasama si Krista kahit pa magkano yung magastos diyan sa pamasahe sa Hong Kong. Ang mahalaga, makasama si Krista. Pero ang tanong kasi kung sasama yung magulang ni Krista, papayag kaya yung magulang ni Krista na na sumama rin siya sa Hong Kong? Doon natin titingnan kung papayag ba. Pero hindi kasi natin alam kung kailan talaga yung exact date ng alis nila kasi yung pagkuha kasi ng pasaporte, umaabot ito ng 2 linggo para makuha mo yung passport mo. Kaya kung ang poproblemahin ng Team Kalingap ay yung passport ng magulang ni Krista, so aabot ito kung sakali na ang alis nila ay mga February something or katapusan pa. So kayang-kaya na makakuha ng pasaporte yung magulang ni Krista. At pwedeng makasama yung magulang ni Krista. Ang tinitingnan lang naman natin dito guys is makasama talaga yung magulang ni Krista. Kasi yung Hong Kong talagang nakaplano na yun eh. Kumbaga marami ng mga viewers, maraming mga sponsor ang mga handang tumulong kay Krista. Kumbaga maraming nag-aabang sa Hong Kong ng mga Pilipino na talagang pinapanood ang Team ni Krista, pinapanood ang Team Kalingap. Kaya inaasahan din ito ng mga viewers na makasama talaga si Krista. Pero syempre hindi naman natin mapiplease ang DSWD at hindi naman talaga natin pwedeng pilitin dahil nga talagang labag yun sa batas. Kaya ang isa na lang sa nakikita nating paraan ay yung makasama yung magulang ni Krista. At hindi yan papabayaan ni Kalingap Rob. Kilala natin si Direk na minsan ay prankster din yan eh, si Direk Kalingap Rob eh. So alam niyo naman si Kalingap Rob talagang minsan ay pasuspense lang yan. Pero sana matuloy yung yung Team Hong Kong at makasama yung magulang ni Krista dahil masaya talaga kung makasama yung magulang ni Krista kasi makikita niya yung kanyang anak na ito na yung mga mga achievement niya, no, nakakapunta na sa ibang bansa dahil lang sa pagbablog, no. So dahil sa Team Kalingap nakarating si Krista sa Hong Kong, hindi ba magiging masaya yung magulang ni Krista kasi achievement din ito ni Krista. Yung bata kasi na nangangarap lang noon ay unti-unti nang natutupad yung pangarap. So kita naman natin yung kanyang itsura, yung kanyang kilos, yung kanyang galaw ngayon. So improve na. At syempre guys, stepping stone pa lang to itong mga ginagawa ni Krista, hindi natin alam, baka by susunod ito ay mas mga malalayong lugar na like Korea na, US na, o hindi natin alam, baka isang araw is makilala na ito si Krista sa mundo ng musika, di ba? So kasi pangarap niya rin yun eh, di ba? Napanood natin yung interview sa kanya, kahit na yung pag-aartista pangarap din ito ni Krista. So yun na nga guys, yung napanood natin sa Kalingap Tahanan, sinabi nga nila doon na ang isa sa paraan para makapunta si Krista ay consent ng magulang. Kaya aasahan natin guys na sana pumayag itong magulang ni Krista na makasama, maasikaso yung mga papers na kailangan niya para makita niya si Krista na talagang maganda kasi kasama yung magulang. Kasi syempre iba rin yung kasama yung magulang kasi mas nagkakaroon ng lakas loob, di ba? So pag nakikita ka ng magulang mo na masaya ka dun sa isang bagay na gustong-gusto mo noon, na nakukuha mo na ngayon, syempre masaya yung anak, masaya rin yung magulang. Kaya aasahan natin ito guys, yung mga viewers dyan na manonood sa Team ni Chris, lalong-lalo na yung pagpunta ng Team Kalingap sa Hong Kong. So abangan nyo po, pupunta po dyan ang Team Kalingap ulit, no? Alam naman natin guys na nakarating na dyan ang Team Kalingap. So maraming mga nag-aabang muli, paborito talaga nila ang Hong Kong, At syempre guys, marami tayong aabangan dyan. Alam nyo na kung ano yung mga aabangan. Baka dyan na magkaroon ng mas matinding part yung Team ni Chris. Pero yun guys, mag-marathon din po ulit tayo. Hinihimi ko rin po kayo guys na i-marathon din yung mga part ng Team ni Chris. Yung part 22, part 21 hanggang sa ilan sa mga hindi pa na million views. So tulungan nyo rin po si Kuya Barbero TV na i-marathon din yung mga video ni Kalingap Rob sa Team ni Chris. At hindi lang yun guys, kahit saang video ni Kalingap Rob, i-marathon din ang i-marathon natin. At yun nga guys, yung update din natin. So yung live selling ng Velvet Box, nakita ulit natin yung Team ni Chris na masayang magkasama. At syempre negosyo yun ay part of nila, way para kumita. So supportahan din po natin yung Velvet Box kasi doon sila kumikita. Kung halimbawa gusto nyo ng mga jewelry at order din naman kayo sa mga store, baga bibili rin kayo sa Shopee or sa Watts, kung saan mga store,
eh bakit hindi na lang natin ibili yan doon sa Velvet Box na alam naman natin guys na nandun napapanood yung mga pinapanood natin. At yun lang guys yung mga update natin sa ngayon. Medyo nalulungkot lang tayo dun sa naging interview ng Kalingap Tahanan. Pero syempre, sana matuloy pa rin yung Team ni Chris sa Hong Kong dahil isa yun sa inaabangan ng mga viewers guys. No, ito lang yung ina-update ni Kuya Barbero TV ngayong araw. So tulungan nyo rin si Kuya Barbero TV na i-like and subscribe yung ating YouTube channel. Dahil syempre, maliit yung ating channel, gusto rin naman natin na kahit paano lumago tayo dito sa pagbablog. At syempre, yun din, isa rin sa maging, ano rin natin, isa rin sa magawa natin ay magaya rin syempre sila Kalingap Mikoy. And then, pakasama rin sa, sa mga tumutulong sa may hirap, no? So, mangyayari yun guys sa tulong at support nyo rin po. Kaya thank you so much sa panonood nyo, sa support nyo kay Kuya Barbero TV. So hindi ko kayo maisa-isa, lalo na yung mga taga-team ni Chris. Pero from my vocal of my heart, thank you so much at mag-iingat po kayo and bye-bye!